Matthew chapter 8 verse 24. Palikog basas binisaya 24 hangtod 27. Kunyari ka rin pagdalos sa busara kusong kaunos, pag masudlang tubig ang satayan, pagkapit ninyo malunod at panatulong si Jesus. Kahit iduol ka niya ang mga tinunan at ipukaw siya, Ginoo, tabang, malunod na ka. Isig si Jesus itubag, nanong nanghadlok man mo kayo, pagkagamay sa iyong pagsalig. Kanya ipanon siya o ipadlog niya ang hangin o ang mga balod o ipanos ng kalinaw. Isipin at tingala ang kanan ninyo sila. Kung sa pagbiday pinikawan na kapisa ng hangin o mga balod, magkatuo mataniya. Okay. Palikog basa sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 26 to 28. Ang iyang tingog nagpapagpapurog ng lanso sa yuta, apan karon nagsaan siya. Pagpurogon ko pag-usap, dili lamang ang yuta, dili ang langit usap. Isipin, ang pulong pag-usap nagpasabot nga ang tanang binuhat o yukod. Kuhawa naroon kanto lamang, dili mauyog, mauray magpagil. Amen. Praise God. Hallelujah. Kadit lang kay mga igsoon ha. Kay na ini connect sa ato naputol ilang connection. Palikog basa sa English. Ibasa naman itong binisaya, no? Matthew chapter 8, verse 24 to 27. Karon ako ipabasa sa English, mga igsoon, gikas verse 24 hangtod 27. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered in the waves, but he was asleep. Verse 25, and his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them, Why are you fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? And when he was come to the other side into the country of the great Gadarenes, there met him two. Diha lang pastora. So Matthew chapter 8 verse 24 at chapter 8 verse 24 to 27, diri na to makita, no, ang word tempest. Sa English tempest, pero sa Binisaya anak mga igsoon bagyo. Now kining word bagyo mga igsoon or tempest, ang kanang synonyms word tempest sa English mga igsoon mao nang word typhoon or storm. Typhoon or storm sa Binisaya bagyo. Now ang Greek word ani niya, ang Greek word sa tempest maura siya Greek word sa earthquake. Usbon ako, ang Greek word sa earthquake o ang Greek word sa tempest is sismos. Greek word na siya ha, sismos. Parihas ra.
ang Grigo nga pinulungan sa bagyo o ang Grigo nga pinulungan sa linog. Maura siya. Siesmos. So, unsa may meaning ani? Pag-ulang ta nakaagi og gitawag na to linog, karon gibagyo na punta niya, narabay pakapinbaha. Okay? So, kung atong tan-awon mga igsuon sa kategory kung atong tan-awon kay ato hisgutan ron na ilaw man sa kategory sovereignties Ginoo sa ato langitong amahan, kung atong tan-awon sa categories dominion, makaingon ka ba, Father God, gano'n nahitabo man ni siya? Pangutana kasi mong kaugalingon ba? Makapangutana ka, Father God, gano'n nahitabo man ni siya? Traditional nga pastor, moingon dayon nga, silot na. Gisilutan ang mga tao. Kay daghang makasasala. Now, again, balikon ako mga igsuon, wa na'y silot. Humana ang silot. Humana. Mangutana mo skua, kano sa man na human ang silot? Kano sa man na human ang sentensya sa silot, pastor? Sa cross. 2,000 years ago, mo to'y sentensya sa silot. Dugay ra na human og sentensya ang silot. So kanang nahitabo ron sa atong palibot mga igsoon nga mga kalamidad, umatod pas insurance mga igsoon, acts of God, og tan-awon sa nato mga igsoon sa kategory sa dominion, na ilawon ba sa topics dominion, unas tanan, kung tan-awon na to sa categories dominion, way labot Dios diha. Wag yung labot ang Dios, ana. Na di sa ko pwede ninyo sultian nga atungod na sa panuway, pastor. Uy na, samot. So, naghisgot ko ron ha, o category. Now, again, ayun mo ka na, ako pang gilay ang foundation, part pa nis introduction. Way labot Dios, ana. So, kung maghisgot tag silot, dugay na sang nahuman, 2,000 years ago. So, unsa man na siya, Brad? Unsa man na pastor? Sowing and reaping. Law of sowing and reaping. Law of cause and effect. So, kung kung naay gitawag na to nga individual sowing and reaping, naputi gitawag mga igsuon o corporate sowing and reaping nga mo resulta sa corporate consequence or corporate reaping. So, way labot Dios, ana. Kinsa may nagputol sa kahoy sa bukid? Mamahay na tong Dios, ana, nga ang atoang mga sapa, mga igsuon, gibudgetan naman gina siya, gitawag na tong flood control nga mga proyekto na may budget, ana. Mamahay na tong Ginoo, ana. Hindi ta kamahay sa Ginoo. Dili na siya responsibilidad sa Dios. So sama pod mga igsuon sa atong kawadon o kadagaya. Asa siya de? Susama pod sa atong kawadon o kadagaya. Dili na responsibilidad sa Dios ang imuhang kawadon, dili pod na responsibilidad sa Dios ang imong kadagaya. Pakit-on ta mo ha. Sa usa ka dako nga syudad ba nga progressive ba? Sa usa ka syudad nga progressive, responsibilidad ba sa usa ka syudad nga progressive kung ikaw nga nagpuyo diha nagkalisod? Dili na responsibilidad sa inyong syudad. Now, ikaduhang pangutana. Sa usa ka syudad nga madagayaon, responsibilidad ba sa Dios ang imong kadagaya? Responsibilidad ba sa syudad ang imong kadagaya? Di pod. So kawadon o kadagaya di na responsibilidad sa syudad nga imong gipuy-an. Kadagaya pod o kawadon dili na responsibilidad sa imong oras. Kadagaya or kawadon dili na responsibilidad sa Dios.
Resulta na sa atong pagka-ignorante. Ano resulta na sa atong pagka-ignorante? Pagbuhat niya sa tao, He provided everything. Gihatag na niya tanan sa tao. Asa man ta nasipyat? Lack of knowledge. Nga may resulta sa gitawag natong estado sa pagka-ignorante. Ang atong number one kontra, dili panuway. Dili pud atong silingan, dili pud atong panggobyerno, dili atong syudad, kundi ang ato ang state of ignorance. So when we talk about calamity, dili na responsibilidad sa Dios. Kung tanaw na to sa categories dominion. Muna makaingon ka ba, kining Biblia no, daghan kay punto nga nagbangga. Wala na magbangga mga igsuon, naa na siya meaning. Mangutana sad mo sa kuha kung nya pastor sa categories dominion, di man ka na responsibility Dios. Kung maghiskot sa tag soberanya sa Dios. Kung saan siya kahulugan ana. Sakit kayo mga igsoon, porte sakita. Nga naman, palikog ablis yung Biblia. Tagaan lang tamok, usalang ka verse ha. Usalang sa ka verse. Isaiah 29 verse 6. Buwason na si Ginoo nga nagigamanan pinaging lino ug bagyo. Padala siya kagilaap nga kalayo ug galingpulos. Kib, luwason ka sa Dios to. Pero sa King James lahi kay pagkasulti, balik og basa sa English, sa English, King James. King James 29 verse 6 sa Isaiah. Thou shalt be visited, O Lord of hosts, with thunder and with earthquake and great noise, with storm and tempest and the flame of devouring fire. Grabe no? Ganina niingon ko, ay labot ang Dios. Pero karon inigbasa na to diris 29 verse 6. Thou shalt be visited of the Lord of hosts with thunder and with earthquake and great noise, with storm and tempest and the flame of devouring fire. Sa ato pa, kining linog, kining bagyo, kining dugdog, visitation sa Dios. Nangumusta ang Ginoo kay gimingaw siya. Nya iyang pamaagis bisita, linog, dugdog, o gitawag na to bagyo. Grabe naman ni taong bisitaha. Ay, muna mo ingon ng tao, Ginoo, di lang mi gusto. Father God, ayaw na lang pamisita. Unsam ning klasihas imong pagpamisita, nagdam na inig bagyo. Nagdam inig linog. So, unsa may meaning ani? Kung atong tan-awon ba mangutana ka, atong tan-awon ang meaning. Unsa may spiritual meaning when we talk about sismos, earthquake or tempest, linog or bagyo? Unsa may meaning ani spiritually? So, tan-awon sa nato diri no? Unahon na to spiritual definition no? God permitted shaking, gitugutan niya. Permitted shaking that confronts fear. Gitugutan niya ang pag-uyog para makonfrontasi ang atong kahadlok, maputli ang atong mga intensyon o mga motibo, o matistingan ang atong foundation. Pala ko basa yung Bible, James chapter 1 verse 2 to 4.
James chapter 1. Maigsoon, isipan nga balahan ko mo. Sa tanang mata sa pagsulay mabot ninyo. Please, kinasayon ko mo ang inyong pagtuog, isulayan lamang ang ito mo mahimong malawatayon. Pero, paniguruan ang inyong pagkamalawatayon mahingpit. Para mahingpit yung ito mo, dili magkulangan sa bisan-bisa. Now, oh my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. So, palagubasa na po, lain nga scripture. 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7. Usa nga ninyo pinay kalipay. Sa tulog sa pagkakaroon, tinahanglan tingali na magantos ka mo. Sa mabong panahon kamo sa daghang mga pagsulay ka ninyo. Sibid, ang tuyo ninyo mo ang pagsulay kung tinuod pagayon ang inyong pagtuo. Ibisan gani ang mulawan ng malabay lamang sulayan man tinagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo magililuan pa kay sa mulawan sulayan ninyo usap. Kung hindi madawat ninyo ang mga pagkain, ibayaw tulog sa adlaw ay padayag na si Kristo. Balikon ako. Usa sa meaning niya spiritually, gitugutan sa Dios ang mga pag-uyog para ang atong natago nga mga kahadlok madayag. Ang atong mga kahadlok makonfrontasi. Now, ikaduhang definition mga igsoon, kung atong tanawon spiritually, kung atong bitawon tanawon nga ang tanang naas gawas, reflection lang na siya sa naa sa sod. Natay gitawag ron mga igsoon sa English mga igsoon nga social upheaval. Unsa man ang social upheaval, pastor? Kana bitaw mga pagmuo ba sa katilingban, mga puot bitaw nga mga puot nga kasuko, hinanakit nga naas kasing-kasing sa matag Pilipino ron. Ang resulta anis gawas mga igsoon, makita na to nga naman what is happening outside, reflection na siya sa naa sa sod. Gitawag ni English mga igsoon og inner commotion. Inner commotion in the soul were false identities. So ang meaning nako diri nga gi-reveal sa Holy Spirit sa kuha, an inner commotion in the souls were false identities, mga sayop nga identity nato, sayop nga imong pagkaila sa imong kaugalingon, ma-expose ang atong garbo, ma-expose ang atong kahadlok, ma-expose ang atong performance. So an inner commotion in the soul where false identities are stirred to the surface. Mga natago ba nga gitawag na to sayop nga pag-ila sa imong kaugalingon nga naa sa ilawom, kung naay bagyog linog manggawas na. So that the deeper self, ang lawom o ang tinuod nimong pagkaikaw sa imong kinasuluran nga natago diha kang Kristo nga mao ang imong kinabuhi, matud pas Colossians 3:3 o Galatians 2:20, madayag og makita. Unsa man ang kinahanglang madayag og makita, pastor? Ani man gud ni, sadang uyugon ka, sadang uyugon ta ang tanan nimong sayop nga pag-ila sa imong kaugalingon, ang imong mga piki nga ID ma-expose, ug ang tinuod nimo nga ID, identity, mugawas. Ngano man, pastor? Nganong inana magyud ka importante, brad? Mangutana mo sko, ngano? Daray, pakiton ta mo ha. Kita manggod, kinsa may nahinumdum sa verse nga naa diha as Proverbs, where there is no vision, my people perish. Wa tay panan-aon, wa tay padulngan. Malaglag ta.
Where there is no vision, my people perish. Kung wa tay pananaon, malaglag ta. Kung wa tay pananaon, wa tay padulngan. So God is shaking us. Nga naman, wa man tay klarong destinasyon. Unya, naapod tay padulngan, ang imong naset nga padulngan, di yun di mo maabot. Nga naman, because ang naamagod sa tungo ng huna, mga igsoon, is for us to experience a changed life, we have to change our goal. Di man yun na mausab ang imong kinabuhi kung mag-usab lang ka goal. Di mausab ang imong kinabuhi by changing vision. No, dili. Mga pangutana mo ba? So, iminyo kung pangutanon. So, kung maunay punto, Brad, how do we change our life? Can we change our life by changing our vision? Can we change our life by changing our goal? Mausab ba nato itong kinabuhi, pinagis pag-usab sa itong pananaon? Mausab ba nato itong kinabuhi, pinagis pag-usab sa itong mga goals kinabuhi? No. We change our life not by changing goals, not by changing vision, but we change our life by changing our identity. We change our life by changing our identities. Not by changing your goals, not by changing your results, not by changing your vision, but we change our life permanently by changing the way we behold and the way we look ourselves. Kinsa ka sa imong pananaw, sa imong kaugalingon. So God is shaking us, giuyog sa Dios ang Pilipinas. Nga naman, daghang Pilipino nagsalig sa politiko. Daghang Pilipino nagsalig sa gobyerno. Daghang Pilipino nagsalig sa barangay. Tanawa na po nirong nahitabo dito Cebu. Kinsa na po'y hasulon ani ang barangay. Kinsa may hasulon sa barangay. Ang syudad. Kinsa hasulon sa syudad. Ang probinsya. Kinsa hasulon sa probinsya. Lokal. Moingon na yung lokal. O sige, okay. Mangita tag kwarta. Dito na po, nanggawa sa pong kawatan. Nakuha ko niyo mga igsoon. So we change our life not by changing our goals or not by changing our vision. We change our life by changing our identity. And God is waking us up right now to who we are. Gipukaw ta sa Dios sa atong tinuod nga pagkakita. Okay? So, ang main message this morning is si Ginoong Jesucristo, wala niya gipahunong ang bagyo. He allowed it to happen. Gitugutan niya nga mahitabo. Nga naman, because He wants to awaken us to the unshakable kingdom within us. The tempest or earthquake, bagyo or linog, it reveals si Jesus, He will heal us. And our true identity will be the one that will prevail. Tanan na itong gisaligan sa unod, uyog yun na, tanggang yun na. Pero ayaw yun mong kalimot mga igsoon, human sa nindot na teaching, na milagro. Matthew chapter 8 verse 1 to 23. After teaching and healings and miracles, unsay sunod? Jesus leads His disciples into a boat. Gida niya. Kinsa may nagdaa ato iya mga disciples nga mosakay sa sakayan? Siya. Gipasakay niya sakayan kay pag-abot sa laod, gibagyo. Stilan, haleluya. Nya ato rebuke ang panuway. Panuway yung bagyo kani malayo. Sus mga igsoon, pamalandong yun ta. We have to know God's ways ani. Ha? Kaya sayang atong pananaos panahon, dautan na lang yung kayo. So, dautan yun ni, muna yun ni. Sus, guba ang balay, ay, puting gubaa. Mananga mga igsoon. Niagi ko dito. Basta naku ang damage sa kilid-kilid sa mananga. Nagpis kayo sa nag-siminto. Unya ang budget, billions. Ginoo ko, hallelujah, praise the Lord.
Di na lang nato natanaon nga evil mga igsoon, ganay gibuhat ang Ginoo. Unsa may gibuhat sa Ginoo? Positive ang gibuhat sa Ginoo. Positive ang gibuhat sa tong langitong amahan. Ito, Matthew chapter 8, verse 1 to 23. Gidani ang mga disipulo. Kita tanan disipulo ta. Gidata sa sakayan. Pag abot sa laod, nagbagyo. Parte na to pagka nang mata. Parte na to nervyosa. Pagtanaw na to ni Jesus na to. My God, hallelujah. Parte na to kuyawa. So, again, balikon ako. Obedience doesn't prevent storms. Ang atong pagtuman sa pulong sa Ginoo, atong pagtuman sa convictions, giya, conviction, giya, lamdag sa Espiritu Santo, ang atong pagtuman, ana, it sometimes leads us to the storm. Nisunod man sila ni Jesus. Na si Jesus, nisakay man sa kinisakayan, nisakay po sila. Uy, pag abot sa laod, nagbagyo man. Nagwa kay kalibutan sa Word of God. Kaya mulingkod na ka. Pungko, paminaw, pauli. Unya, di pa yung kamutong nagdomingo. Ay, review ko ni mong panuway. Ay, nakuha ko yung mga higsoon. So, Jesus leads His disciples into a boat. Obedience doesn't prevent storms. It sometimes leads us into the storm. Sismos. Mo na Greek word sa tempest. Og sa earthquake. The disciples cry. Nihilang ng mga disciples. Lord, luwas kami, Lord. Sisulti na, Lord saves us. Fear makes God asleep. The moment mahadlo ka, hinumdumig yun na yun. Nga natuog ang Diyos. Nga naman, naman kay kahadlok. Gibutang nimo ang Diyos sa estado nga natuog siya. Unsay hinungdan sa iyang pagkatuog, tungod sa imong kahadlok. But ayun yung kahadlok. Kaya kung di ka mahadlok, di ka siya matuog. Mahadlok gani ka, sungugon kag maayo, pastilan, hallelujah. Sungugan na ining Ginoo, no? Sungugan kayo. Susbon ako. The disciples cry, Lord, saves us. Save us. Fear makes them asleep. Fear makes God asleep. So, ang crisis that we are going through, ayaw mo kalimut ha, ang overcomer exempted yun sa Great Tribulation. Pero ang overcomer naa siya'y tribulation, pero dili Great Tribulation. Tanan muagi og tribulation. Pero dili gani ka overcomer, shot yung kas Great Tribulation. Pero overcomer gani ka, naagi protection. Okay? So, ang context diri, teaching og healing, pag humas teaching og healing, gidala niya yung mga disciples dito sa kayan. Pag abot sa kayan, gibagyo. So, wingon kasi mong kagalingon ba, Father God, nituman man ko sa imong kabubuton, ano naman nagbagyo man eh. Uy, kalimot. Si Jesus mo nagdala nila sa sakayan. So, muto niingon ko, obedience doesn't prevent storms. It sometimes leads us into the storm. Ang crisis diri is the moment we cry, Father God, save us. Now, always remember, the moment you cry, Father God, save us, na separation. Ni-identify ka sa imong pagkatawhanon. While ang imong true identity nga maos Jesus Christ na tong. Atong true identity na tong, pero ang atong pagkatawhanon, pertigyong lisanga. Hallelujah. So, sa may gisulti ni Jesus, pagbata niya, ano nahadlok man mo? Pagkagagmay ninyong pagtuo.
Nganong nahadlok man mo? Pagkagagmay ninyong pagtuo sa ato pa, kining mga problema, mga igsoon, o gitawag na itong bagyos kinabuhi, mao ni siya barometro sa atong pagtuo. Kung sige sulti ni Jesus, pag mata niya, why are you afraid? O ye of little faith? Anong nahadlok man mo? Kamu mga gagmay kay pagtuo. Pagkahuman, gibadlong niya ang hangin o gandagat. Gibadlong niya. Si kita mo, ang atong pagkatawhanon mahadlok, pero atong true identity, which is Jesus Christ, di jud na mahadlok. Kung naa ka naka-identify sa imuhang pagkatawhanon, mo na gitawag na ko mistaken identity or mistaken ID. The moment God shakes us, uyugon kas Ginoo, makarealize ka, kinsa ka. So, unsay consequence after ani? Ang consequence mga igsoon, ang bagyo, naminaw sa Ginoo nga naa sa sakayan. Kanang naas gawas, maminaw na sa naa sa sud nimo. Mahadlok na gani ka. That means ang nag-operate ang imong carnal, limited thinking mind. Mahadlok na ganita ang nag-operate, ang nag-function, ang atuang pagkatawhanon. Wala na gani kay kahadlok ang imong pagkaikaw ni mata na. So, tagaan ta mo mga igsoon, na 5 ka punto gihatag Holy Spirit sa akuan ining kabuntagon. Number 1, atong paspasan. The tempest or bagyo reveals the foundation. Patong tanaos natural. Ang bagyo, gi-reveal niya ang flood control project ng mga substandard. Gi-expose. Napay mga project das Mandawi, mga igsoon, mga flood control projects diha. Di lang kay diri Cebu, kung dili Tibo Pilipinas ka, hangtod ron, wag yung human-human. Anak pong project das manipis. Pila na nakatuig, hangtod ron, wag human-human. Tukuron lang gamay. Banlaso na po sa kuan, banlaso na po sa landslide, tukod na po, kengko. Sobra naman ni na po katuig ni gitrabaho ning manipis, hangtod ron, wag mo human-human. So, the tempest reveals the foundation or revelation by disruption. Tawag na akong revelation by disruption mga igsoon. Palig ko basa yung Bible. Matthew 7 verse 24 to Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Palig ko basa sa Pinisaya. Sa tanan na kadungog sa akong gisulti o tutuman ini ay sanga sa kamalang tao na nagtukod sa iyong balay diha sa bato. Sa dihang ibunda kamulan o ibaha ang mga suba ang hangin, hapag o pusupusod at kumbalaya. Wala kini matumbang na nagtukod man diha sa bato. Panagtanan na nakadungog sa akong gisulti o tutuman ini may sama sa usang taong pangbuwag. Nagtukod sa iyong balay diha sa balas. So number 1 ha, balikon ako ang Greek word sa tempest nga naa sa Matthew chapter 8 verse 24 to 27 og ang Greek word sa earthquake sismos, maura na siya. Ang meaning, ang spiritual meaning sa tempest nga gi-reveal sa Holy Spirit sa tuwa this morning, number 1 yang meaning is the tempest reveals the foundation. It exposes our wrong foundation. Palig kong basa sa Bible ninyo, Psalm 62 verse 2. Psalm 62 verse 2. Sila lamang ako di kalipor,
Tanawa. Balik ko basas yung Bible, Matthew chapter 4, verse 38. Matthew 4:28. 38. Wala. 4, chapter 4? Matthew 4. No, Mark chapter 4, Mark 4. 38. Mark 4:28. Dili apa natulog ka si Jesus kinagkumlan dito sa dapit sa uling. Ikaw siya sa mga tinunan nga nagingon. Magtutudlo. Wala ka ba mawala ka nga hapit naman kita malunod? Okay, tanawa. Number 1, the tempest reveals the foundation. Ang bagyo nag-expose sa foundation. Number 2, the tempest unmasked false identity. The tempest, bagyo, nagtangtang, nag-reveal sa atong sayop nga mga ID, sayop nga identity. So ang atong kahadlok, moingon, Ginoo, Amahan, unsa man, wa kay pakialam, daghan kay nangamatay. Ay mo kabalangka na namatay mga igsoon. Dili na nato problema. Problema na sa Dios ug sa atong gobyerno. Di na nato problema, mutabang tas mga tabangonon. Nakuha ko niyo mga igsoon. But ang meaning diri mo pinaka-importante, fear says, ang atong kadlok musulti, teacher, don't you care? Wa kay pakialam Ginoo. Tanawa sa areas, dominion mga igsoon, wa gyud pakialam ang Ginoo. Nakuha ko niyo. Di na to pwede mamahay ang Dios mga igsoon sa tukawado no kadagaya kung nagpuyo ta sa syudad nga madagayaon. Kinsa may atong mamahay ang atong pagka-ignorante ug atong pagkatapulan. Nakuha ko niyo mga igsoon. Daghan na kay eskwelahan. Daghan na kay trabahoan. Unya galisod ka. Nay dako kay nay dako kay kuan diha sumbaronon. See? So again balikon ako, the tempest unmasked false identity. Palik og basa sa yung Bible, Jeremiah 17 verse 5 to 8. Usali ginuon sa mga tao sa puso sa tao. Sama siya sa usa ka sa pilit sa desierto. Nagtubo sa ugang yuta. Sa yuta nga para diin walay laing tanong ang turok. Wala kayo mayo ng angkol kaniya. Si Ben ang pandralingan ko ang tao ng usali kinako. Sama siya sa kahoy tungkol sa tubig. Kuyadap ang magamot niini nga sa sapa. Dili siya mabalaka kung tingin na dili balaw sa iyang mga dahon. Kung dili mulan, dili gyapon siya mabalaka. Kung magsige siya pamunga. Tanawas verse 5 mga igsoona. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man and maketh his flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Verse 6. For he shall be like the heat in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Verse 7, blessed is the man na nagsalig sa Dios ug ang iyang paglaom naa sa Dios. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. So in other words, mga igsoon, when we cling to titles, musalig ka sa imong titulo nga pagka-engineer, pagka-doktor, pagka-kapitan sa barko, pagka-pilot, pagka-abogado, pagka-maestro, when we cling to titles, when we cling to successes sa atong pagkamalampuson,
o approval sa tao, the first wave sinks us. Bagyohon yung ka. Hangtod tangtangon yun nimo ang imong pagsalig sa kaugalingon imong pangunahuna, pagsalig sa imong kaugalingon, pagsalig sa kaugalingon imong titulo, pagsalig sa kaugalingon imong kwarta, tangtangon yun na mga igsoon. Mao na'y purpose nganong gidala ta sa sakayan, unya bagyohon aron ma-expose kung asa ta nakasalig. The storm or bagyo surfaces the ego so that the Christ in me can emerge. Ang bagyo, it will expose our fears. It will expose our ego so that ang Kristo nga naa sa sud nimo nga nagsalig sa atong langitnong amahan mugawas. Amen. Uya. Number 3. Kapit na mga igsoon. The tempest is the classroom of trust. Sa Binisaya pa, ang bagyo mao ang atong eskwelahan sa pagsalig. Ang bagyo or lino mao ang atong eskwelahan sa pagsalig. It exposes asa ka nakasalig. See? The tempest is the classroom of trust. Matthew chapter 8 verse 26, Jesus questions fear. Iyang gi-question ang atong kahadlok before niya gibadlong ang hangin. Ay mo kalimot sa pattern na? Question na, una. Atong questionon. Pinaagi sa Holy Spirit ang atong kahadlok. Ug asa nanukad. Nga naman, di ganini mo questionon ang imong kahadlok. Di siya ma-expose. Di ganini mo questionon ang imong kahadlok. Kumbaga ba, imong i-cross-examine ang imong kahadlok. Para ang Kristo, mga igsoon, mubadlong sa hangin. Nga naman, ha? Tanawa ha? Jesus questions fear before He rebukes the wind. Inner storm first, outer storm second. Sa di pa na mahitabong outer storm, mga igsoon, namang yung storm sa sod na to, nya kanang inner storm na to, it exposes our fear. Moto niingos Jesus. Tanawas Jesus, pagdaing mata, niingon siya, ngano nahadlok man mo? Pagkagkagmay ba niyo pagtuo? Usahay man god, magpakita ta sa tao nga dako tag pagtuo. Parehara bitaw anang katawa ko ba ako'y nakitaan sa FB. Iyag yung pakita siyang amahan nga laki siya. Ang gibuhat siyang amahan, nagduda mo gid ang amahan, kini bata bayot ngud siguro ni. Giatangan sa amahan yang anak, gawas dito sa kalibangan. Paggawas ing pakuratan niya galit. Sus ni anak niya anak, "Oy, Diyos ko, Diyos ko." Sa diingon naman, bayot yun lagi. "Di oy, laki ko." Sa binilara na. Ganina na kuyawan ka, gawas yun ang imong tinuod kulor. Sahay mga igsoon, kundi ta pakuyawan, di mo gawas ang natural na kulor. So kinahanglan talisangon panagsa. Ha? Ako yung mga igsoon, pero kanang testing ni, dili man na kabubutos Ginoo, gitungtan lang niya para unsa man. Para ma-reveal na ato ang mga itawag na to false identity. So, pag mahadlok na gani ka, expect yung ka nga i-cross-examine ta sa Holy Spirit. Ingnon ka sa Holy Spirit. Ngano nahadlok man ka? Kaya ba mo kung sa meaning na ko sa fear? Na ako nindot kayo nga meaning sa fear. F-E-A-R. False evidence appearing real. False evidence appearing real. Mga butang ba nga imong gitan-aw? Kano sa kamo pa mo sa dihang nilakaw sa tubig si Jesus? Ningos Pedro, kung ikaw na Ginoo, panha ako. Di ni adto si Kristi, ni adto si Pedro. Karon kay si Pedro
ni tangtang man siya, ni wala baliwa na niya tanawa si Jesus, ang gitanaw niya mga bawod mas kinabuhi, adi ni gawas ang iyang kahadlok. Unload siya. Ano man, instead mo tanaw siya ni Jesus Christ, ang gitanaw niya mga bagyo man. So mo na siya gitawag of false evidence appearing real. Tanaw na ganin na to mga bayronon mga igsoon. Tanaw na to mga bayronon pizza 15, pizza 30 ug ang naong sa kolektor sa kulwe. Hadlo ka, manirado dayon ka, imo day ingnon imong anak, ingna ang kolektor nga wa ko. Nga nakuha ko yung mga igsoon. So padayon ta. So the tempest is the classroom of trust. Trials, perfect endurance and wholeness. James 1, 2-4, Romans 5, 3-5. Instead, malisang ta. Magpasalamat ta. Father God, salamat kayo. Pati ka kahadlok. Pagkahadlok na nimo, imo dahil i-remind imong kaugalingon. Father God, salamat kayo ha sa imong pag-remind ako nga naari gyud katawon sa sakayan ro na to. Father God, murag tan-aw na ko, murag nalisang ko ay kanang pwede na ka mo mata. Mata niya, iya dahil question nun ang imong kahadlok. Anong hadlok magka? Diin man ano ka dahil imong kahadlok. Ang tuod no, Father God, wa umday kong salig ni mo no, nga naa ka sa sakayan, nagtuo mo kong mga matay na tadrislaod. Ingnon na yung ni Father God, hinumdo mo sa akong gisulti, wabi ako moingon ninyo, nga manakay tag sakayan, laod rata kutob. Niingon bi ako ninyo, manakay tag sakayan, kaya mo adto tas pikas tampi. Wa man to word niya. Wa man sa moingon, manakay tag sakayan ron. Niabot na to sa laod, diha ra kita kutob. Kay mga matay na ta. Wa man sa moingon ana. Yung gisulti, manakay tag sakayan, moadto tas pikas. Pag abot sa laod, gibagyo sila. Yan ingon yung mga disipulo, pag mata na kay hapit ta mga matay. Sa ato pa, wa gid sila musalig o wa gid sila kaila kung kinsa ang ilang kuyog. Ha? Number 4, the tempest, ang bagyo, bows to the word. Miluhod sa pulong sa Diyos. He rebuked the wind and the sea. Creation recognizes its maker. Balik ko basa yung Bible, Psalms 107 verse 23 to 30. Psalms 107 verse 23 to 30. They that go down to the sea and ships, that do business in great waters. 24. These see the work of the Lord and his wonders in the deep. 25. For he commanded and raised the stormy wind which lifted up the waves thereof. 26. They mount up to the heaven. They go down again to the deeps. Their soul is melted because of trouble. 27. They reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end. 28. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. Verse 29. Maketh the storm calm, so that the waves thereof are still. Verse 30. Then are they glad because they be quiet, so he bringeth them unto their desired haven. Okay, Psalms 89 verse 9, palikog basa sa Binisaya. Verse 9. Nagaray ka sa gamalang kagat, kaninaw mo pangis yung mga balon ni See, tanawan ninyo mga igsoon. Now, the voice that shook Sinai and split the sea now speaks peace in me. Isaiah 43 verse 2, Hebrews 12 verse 26 to 28. Ang tingog na nagpakurog, nagpauyog sa Sinai o ang tingog na nagpika sa dagat, maura nga tingog mga igsoon nga nagsultid kalinaw sa atong kinasuluran. Peace be still, mo'y gisulti ni Jesus. Dili na denial.
delegated authority na nga nadungog niya sa iyang kinasuluran gikan sa iyang langitnong amahan nga nagpuyo sa iyang kinasuluran. Number 5, katapusan. The tempest awakens our unshakable identity. Ang bagyo nagpukaw sa atong tinuod nga pagkakita nga dili gyud mauyog. Kinsa man ang naa sa sud nimo nga dili mauyog, mauna ang atong true identity. Mauna ang imong pagkaanak sa Dios. Ang atong pagkaanak sa Dios sa sud nga na-identify kang Kristo, di gyud na matandog og bisag unsang klases bagyo o lino. The tempest awakens our unshakable identity. We receive a kingdom that cannot be shaken. Hebrews 12:28. So kung naa kay kahadlok, that means naa kay daghang gigunitan sa kinabuhi. Mo tumiingon ko mga igsoon sa number 2, the tempest is the classroom of trust. Eskwelahan sa atong pagsalig. Kanang pagsalig mga igsoon, di man na mahitabo diha. Kana bitaw mo ingon ta salig lang sa Dios, oy, ang tao nga karnal. Dili na mo salig diha. So may buhaton nimo ilhasa ang Dios. Kaya kana bitaw bata, o imo nang ibutang og paril nga taas na imong ingnon tong imo silingan do patuar gud to kung bata ina lukso do kay sawunti ka di gyud na mo lukso. Ano man? Inigtan-aw niya, di man niya amahan. Yung wasagid sa kaila, di na mo lukso. Pero ang amahan mo imingon, dong, lukso dong, kay unti ka, lukso siya, kailangan siya sa nakatang. Ya karon mo ingon ta salig lang sa Dios, ang tao di gina kamang mo salig sa Dios mga isod, not until ilang maila ang Dios. So sama nato sa pirmiro, maglisod yung tagsalig. Usbo na ko, dili lang kay kamo, kung dili kitang tanan, ako mismo, maglisod kong salig. Gano man, muna nga, atong ilhon ang Dios. Ayaw mong kalimot mga igsoon, truth is not only a doctrine, but truth is a person. Nga pwede nimo maistorya, pwede kang makigsuod, istoryahon nimo, mutubag sa imuha. So, the tempest awakens our true identity. We receive a kingdom that cannot be shaken, Hebrews 12:28. Our life, my life is hidden with Christ in God, Colossians 3:3. Storms, bagyo, tempest, mga igsoon, or bagyo, pwede niya uyugon ang sakayan. Pero ang imong kinabuhi nga natago sa sod, di gyud na matandog. Ngano man, mauna ang tinuod nga pagka-ikaw, usa ka kaanak sa Dios. Mo identify ka sa imong pagkatawhanon, uyog ka. Pero magmatata, mo identify ta sa Kristo sa sod, di gyud ta mauyog. Love roots out fear. Gugma nagtangtang sa tanang kahadlok. 1 John chapter 4 verse 18, Romans chapter 8 verse 35 to 39. Mga igsoon, umusalig lang ta sa Dios. Huwag itay angay kabalakan. Kung saan mo na kung pagsalig sa Dios, Pastor, balik tas basic. Ilha ang Dios. Pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Unsaan man ang pag-ila sa Dios, pinaagi ni Ginoong Jesucristo, Pastor. For us to know Him, we have to love Him. For us to know Him, we have to love Him. Kaya kung ato siyang higugmaon, siya pasabutan na higugmaon, Pastor. Kung nahigugma ka, tagaan yun na nimo siyang panahon, kada adlaw. Di na pwede nga na kay uyab or asawa, unya mo text ka, mo tawag ka, kausas-us kabuwan. Di na magsilbi. Gubot kay na stanan. Muna niingon ko mga igsoon sa ako nag-isultis, makadaghan, what we are doing daily shapes what we become. Okay? Manindog talas pagtapos. Father God, salamat sa imong pulong, salamat sa imong
kaayo bisan na sa imong presensya nga imong ipadangat kanamo this morning. Salamat kay sa imong paglig-on kanamo, pagsangkap kanamo, pagpahinumdom kanamo Father God nga dili mi mahadlok. Dili salig namo nimo ug itugyan ang tanan ug salamat kay Father nga pinagi sa imong grasya gitabangan mo kami nga sa makanunay maila kanamo sa lawom nga pag-ila karon sa among pag-ila nimo Amahan, ang among pagsalig pod mulawom pod ug among pagpanugyan nimo mulawom pod ug ang among pagpaminaw sa imong tingog magkahait. Salamat sa panalangin Father God nga imong gipaabot sa akong mga kaigsuonan niining kabuntagon. Salamat sa imong pagsangkap kanamo, salamat sa imong pag-equip kanamo, salamat sa imong grasya nga imong gipadangat sa tagsa-tagsa. Among gibalik kanimo kan tanan dong himaya. Amen ug amen. Praise God, hallelujah.